Parang nagkukurba ba ang mga linyang nakikita mo? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops, disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng inyong mga sakit. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga na-diagnose ng sakit sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong doktor sa mata ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung tinatawag na epiretinal membrane. Ano nga ba to? Tara, let's discuss. Ang epiretinal membrane or yung tinatawag na macular pucker ay yung pagkulubot or pag-wrinkle o di kaya yung pag-bulge ng retina sa loob ng ating mga mata. Ang retina ang responsable para mag-absorb ng ilaw na pumapasok sa loob ng ating mga mata at i-convert ito sa electrical signals para mapadala ito sa ating utak at makakita tayo ng malinaw. Ang epiretinal membrane naman ay nangyayari sa parte ng retina na tinatawag na macula. Ito naman ang responsable sa gitnang paningin ng ating mga mata. Dapat kasi ay flat or nakadikit ang retina sa pinagdidikitan nito. Pero sa mga may epiretinal membrane ay nagkakaroon ng kulubot or pag-bulge ng retina sa parte ng macula na pwedeng maapektuhan ang ating gitnang paningin. Pwede kang makaranas ng tinatawag na metamorphopsia or yung pagka-distort ng mga images sa iyong paningin o di kaya yung pag-wavy ng mga straight na linya na nakikita mo. Pwede rin magkaroon ng paglabo o di kaya yung parang itim sa gitna ng paningin mo. Ano nga ba ang nagkukos nito? Usually, it comes with age. Ito yung pinaka-common na risk factor na pwedeng mag-cause nito. Pag tumatanda kasi tayo ay nagkakaroon ng pagbabago sa loob ng ating mga mata or dun sa parte na tinatawag na vitreous. Ito naman yung parang gelatin na substance na pumupuno sa space sa loob ng ating mga mata sa gitna ng lens at ng retina. Ito ay tumutulong para panatilihin ang hugis ng ating mga mata at nagbibigay din ito ng nutrisyon dito. Tulad ng nabanggit ko, ang vitreous ay parang gelatin pa habang tayo'y bata pa lamang at nakadikit ito sa ating mga retina. Pero habang tayo ay tumatanda, ay paliit ito ng paliit, patubig ng patubig at unti-unting humihiwalay sa pagkadikit nito sa ating mga retina na isang normal na proseso ng pagtanda. Ang tawag dito, posterior vitreous detachment. Usually, humihiwalay naman ito sa retina nang wala namang problema. Pero minsan, dahil masyado itong madikit, ay pwede itong mag-iwan ng scar tissue or peklat sa macula na pwedeng mag-lead sa pag-wrinkle nito or pag-bulge ng retina or epiretinal membrane. Pwede rin mag-cause ng epiretinal membrane ang mga ibang sakit sa mata tulad ng retinal detachment or retinal tear na nagawan ko na rin ng video kung gusto nyong panoorin. Ang mga ibang causes ay kapag nagkaroon ka ng pamamaga sa loob ng iyong mga mata, kapag nagkaroon ka na ng previous surgery or operasyon sa loob ng mata, or kahit serious injury sa mata, at kapag nagkaroon ng problema sa iyong mga blood vessels sa retina tulad sa mga sakit na diabetic retinopathy at retinal vein occlusion. Para naman ma-diagnose ito ay gagawin ang tinatawag na dilated fundus examination na kung saan may ipapatak na gamot sa iyong mga mata para palakihin ang pupil or yung kung saan dumadaan ang ilaw papasok sa loob ng mata para mas masilip ng maayos ang loob at makita mismo ang epiretinal membrane or yung pagkagusot ng retina. May mga pinapagawa rin na procedure tulad ng optical coherence tomography or OCT. Ito ay nagpo-provide ng detalyadong picture ng macula para malaman kung gaano kagusot na ito. Paano naman ito gagamutin? Unfortunately, wala pong gamot na pwedeng inumin or ipatak na makapagpapawala ng epiretinal membrane. Ang pag-manage nito ay nakadepende sa lala ng iyong mga sintomas. Kung mild lang naman at hindi ka naman ito naaapektuhan, ay pwede namang obserbahan lamang ito ng walang treatment. Pwede kang bigyan ng salamin na may grado para kahit papano kung may grado ang iyong mga mata ay makatulong mapalinaw ang iyong paningin. Kung malala naman ito ay pwede yung operasyon or surgery na tinatawag na vitrectomy. Sa operasyon na ito ay tinatanggal mismo ang vitreous sa loob ng mga mata at unti-unting pinipeel off ang scar tissues na namuo
para matulungan mag-flatten ito ulit at maibalik ang retina sa dating posisyon. Unti-unting tumutulong ang vitrectomy para kahit papano ay luminaw ang paningin, pero unfortunately, hindi na po ito lilinaw ng sobrang linaw dahil kahit papano ay nagkaroon na ng damage sa retina. At ang operasyon na ito ay hindi laging 100% successful dahil may mga risks at complications na pwedeng mangyari na hindi inaasahan. Tulad ng impeksyon, pagdurugo sa loob ng mata, retinal detachment, ang pagbalik ng epiretinal membrane, katarata at marami pang iba. Ang epiretinal membrane, hindi man madalas makita, ay pwedeng makaapekto sa iyong mga paningin. Kaya siguraduhin na kapag nakaramdam ng metamorphopsia o yung pagka-distort ng mga images na iyong nakikita, ay magpa-check up kagad sa inyong mga ophthalmologist. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang sakit na tinatawag na epiretinal membrane. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions and topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye content. Ngayon, mas may alam ka na. Ito si Doc Doms. See you on my next video.